Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Miyerkules, Hulyo Agis. Ngayon po, meron po tayong 7 magagandang karera at ang karera po ay magsisimula ng alas 5 ng hapon. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Umpisahan na po natin. Race number 1. Dito po magsisimula ang ating winner take all. Pilracom rating based handicap system race. Class 5, 5 split placers. Distance is 1200 meters. Dito sa karerang ito may 5 kalahok. Andyan si Blue Mist, Lucky Fortune, Wild Act, Be Thoughtful, Laughing Tiger. Dito itong karera na ito, tingin ko mukhang wala lang pauunahin si Blue Mist sa kay ni Mr. Elos at magdadala po siya ng magaang na 50.5 kilogram. Mukhang ito ang mauuna rito, Blue Mist. Itong Lucky Fortune, bagamat medyo nagpapakita ng buti, ang balita ko kasi dito medyo may hagok yata ito alamin nyo rin parang may hika yung kabayo Although medyo hapon naman, wag lang sana matapat sa init. Baka atakihin ng hagok. Yung Laughing Tiger, ang ganda ng numero, nasa labas. Sa yung apprentice na GL Shego Jr. Ito tingin kong pwedeng makalaban ng Blue Mist. Kaya dito sa race number 1, ang pili ko po dyan, yung numero 1, Blue Mist. Ang pwedeng tumalo, panigundo ko, yung numero 5, si Laughing Tiger. Race number 2, dito po, magsisimula ang pick 6. Pilracom rating based handicap system race. Class 5, 11 to 15 split. 1200 meters is the journey. May 6 na kalahok. Ito, napansin ko, since maiksi ang karera, ang daming mabilis. Andyan yung numero 1 Hang Loose. Mabilis po yan. Fortress, Sun Moon Lake, Glenda's Magic. Kung sakaling maghagaran sa unahan niyang 1, 2, 3, 4 na yan, pwedeng mapabor sa 5 at 6. Although yung 6 is static, si Bohemian ang tinalo niyan. 2 beses pa niya tinalo si Bohemian. Para sa tingin ko, medyo mas gumaang palaban niya rito. Sasakyan pa rin siya ni Pabs Cabalejo. Tingin ko, itong karerang to, horse to beat yan. Yung numero 6 is static. Ang tingin kong pwedeng magbigay ng magandang laban yung numero 5 Mustang Sally. Itong si Mustang Sally na ipanalo po ni JR Sargent de Ocampo yan. Sa tingin ko, yan ang pwedeng makalaban ni Static. Kaya dito sa race number 2, ang pili ko po rito, doon ako sa numero 6, Static. Panigundo ko yung numero 5, si Mustang Sally. Race number 3, dito po, magsisimula ang pick 5. Pilracom rating based handicap system race. Class 5, 6 to 10 split. Ang distansya po dito 1200 meters. May 6 na kabayong tatakbo. Ito kung makikita mo yung karerang to, parang ang baba sa laban ng Magnum Force, no? Tapos from Mr. Elos to Jeffrey Bakaykay. Sa tingin ko siya ang horse to beat dito. Ang pwedeng mauna rito yung Chase the Gold at Heart of Steel. Si Heart of Steel galing sa panalo po yan. Sakay ni Joel, nakaraan, sakay ni Pabs Cabalejo, binigay po kay Joel Shego ngayon. Si Chase the Gold naman, sakay ni Christian Advincula. Sa tingin ko, kayang sundan ni Heart of Steel yan. Kaya dito sa karerang ito, 2 lang ang pipiliin ko rito. Sa tingin ko, 2 horses lang to. Battle between Heart of Steel and Magnum Force. Pero ang pampirmero ko po rito, doon ako sa numero 6, si Magnum Force. At panigundo ko yung numero 4, si Heart of Steel. Race number 4, dito po magsisimula ang pick 4. Pilracom rating based handicap system race. Class 5, 11 to 15 split. Distance is 1200 meters. May 6 na kabayong tatakbo. Dito sa karerang ito, may 2 akong nakikitang mabilis dito, yung Tenacity at La Republica. Pero tingin ko, mas mabilis ang ere ni Tenacity. At binigay na po from Christian Garganta to EG Toy Pits Guerra. Malaki po tsamba niyan. Magandang dihado yan. At nagbabalik po yung hinete nito. Baka sakali nga makatsamba ng dihado. Ang ganda ng numero. Nasa mababang numero. Hindi na niya pauunahin yung numero 5 La Republica. Magandang dihado po yan.
Although ang mga may panalo dyan, yung AK Holy, mga napupunto yan. Stand in Faith, ito tingin ko bumaba ng laban to sa kay GR Sergeant De Ocampo. Si Great Angie rin ang tinalo niyan. Although medyo mababa lang yung laban na yun. Si Antonio de la Mugis, ito medyo mababa rin sa kay ni Jomer Storke. May panalo din po yan. Sa tingin ko, hindi nalalagpas dito sa apat ang magpapanalo dyan. Yung AK Holy, Tenacity, Stand in Faith at Antonio de la Mugis. Pero ako, mamimili ako rito. Doon ako sa numero 4, Antonio de la Mugis. Ang tingin kong pwedeng tumalo, yung numero 3, si Stand in Faith. At isasama kong pandihado, baka makasolo ere, doon sa nagbabalik na si Toy Pitch, yung numero 2, si Tenacity. Race number 5, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 5 split, placer. Distance is 1200 meters, may 6 na kabayang tatakbo. Dito sa karerang ito, nakikita ko mabilis yung numero 3, si Denderen Denden at Princess Serena. Sa palagay ko, kaya ni Denderen Denden na ere ni Princess Serena. At ang nakikita kong pwedeng antabayanan siya kagad ni Primero Soldado na sakay ni Apoy. Sa tingin ko, itong laban na ito, 2-horse race between Denderen Denden and Primero Soldado. Kaya sa tingin ko, silang dalawa na rin na maglalaban. Doon ako sa numero 6, Primero Soldado. Panigundo ko, numero 3, si Denderen Denden. Race number 6, penultimate race. Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 4, 16 to 21. Distance is 1200 meters. May 6 na kabayang tatakbo. Nakikita ko mabilis dito. Tingin ko solo ere, no? At ibang klase ere nito na nakita naman natin nakaraan. Muntik manalo yan. Si Enigmatic Linden sakay ni Christian Advincula. Medyo inatake lang na sakit niya na tumutukod nung nakaraan. Akala natin nanalo na to pero namitahan to si Enigmatic Linden. Pero tingin ko mukhang husto na to at nagbatak na siya nakaraan. Tingin ko mananalo na to si Enigmatic Linden. Ang tingin kong pwedeng makachamba dyan yung napupuntong numero 3 si Gold Rush na gamay ni RM De Los Santos. Itong si Gold Rush tercero last run pero bukod dun nung nauna niyan nanalo yan, naka-upset ng dehado yan. Si Real Equity ang tinalo niya, si Gold Rush. Although ito si Batang Kankalu medyo mababa sa laban, lumalaban niyang kila sa malalakas na laban. Kaya lang dilemati ito 1200 meters lang ang karera. Yun ang yun ang worry ko sa kanya, pero may panalo sana, kaya lang pass muna ako dahil napakaiksi ng karera para sa kanya. Si Polite Bell naman nakaraan sakay ni Christian Garganta, ngayon binigay na kay Uno. Although may magandang prueba siya nung matagal na, kaya lang hindi maganda mga tinatakbong ngayon yan ni Polite Bill. Kaya para sa akin ayoko muna sa kanya. Kaya dito sa race number 6 mamimili ako. Doon ako sa numero 1, Enigmatic Linden. At panigundo ko rito pwedeng tumalo numero 3 si Gold Rush. Sa last and final race number 7, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 6 to 10 split. Distance is 1200 meters. May 7 kabayang tatakbo. Itong karerang to nakikita ko medyo solo area numero 2 Sport Kennedy, ibang klase area dito sa Kinapoy Asuncion. Bukod sa napakababa sa laban nito mukha sinusubukan na to. 3 laban niya puro siya ang banderang malayo, laging tumutukod. Tingin ko sinusubukan na yan, medyo malalakas yung nalalabanan. Sa tingin ko dahil maiksi ang karera, medyo pass muna ako kay I Tell You at Color Blast. Ayoko muna sa kanila at maiksi ang karera. Ang nakikita kong pwedeng magbigay ng laban dito, yung numero 6 na Comeback Stronger, nasakay niya Pabs Cabalejo. Ang ganda ng barrier niya, nag 1.14.2 yan siya, pero bukod dun, nung October 9 2023, nanalo po yan, nag 13.6 po yan, ang tinalo po niya si Malabon King. Kaya sa tingin ko may chamba po yan si Comeback Stronger. Kaya ditong sa race number 7 2-horse race lang po sa akin dito. Ang pipiliin ko po rito, doon ako sa numero 3 Sport Kennedy, at panigundo ko numero 6 Comeback Stronger. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video ni Comeback Stronger kung kailan nanalo siya noong June October 9. Susunod na po after this GIA.
Ito yung laban niya Comeback Stronger noong October 9, 2023, kung saan tinalo niya rito si Malabon King. Ayan si Comeback Stronger, bandera po siya. Inahabol siya ni Malabon King. Backstretch, bandera pa rin po siya Comeback Stronger. Dito nagpreba po siya ng 1.13.6. Ayan, papasok na po tayo ng rektahan. Si Comeback Stronger pa rin ang bandera. Ang galing din po ng panalo ni Comeback Stronger dito. Hinahabol siya ni Malabon King. Ayan. Sa labas, pumasok sa loob. Bandera pa rin siya Comeback Stronger. Dumikit sila, pero ito lumayo na naman. Galing na kabayo, Comeback Stronger. Good luck mga kakutsero. Sana po ay matapat ang ating giya at yung mga nakasunod, sana po ay magsitama po kayo. Sana po kung madadaan kayo dyan sa may Herrera Street, corner Oroqueta, near SM San Lazaro, sana madaan po kayo dyan, dyan sa may Pipay sa halo-halo, sa pinsan ko po yan. Napakamura ng halo-halo, halagang 55 pesos, sulit na sulit ang pera nyo. Ako'y makikisuyo lamang na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing.